Iyon, may bago tayong laruan. Nakabili tayo nito, RJ Guitars. Yan o, Manila. At ito yung ating lumang gitara, which is 10 years old, charred, made from China. Yan. Bale itong charred, nabili natin noong 2013 sa halagang 3.5, which is kung ngayon siguro, times 2 na yung presyo niyan kasi 10 years old na. Nitong RJ Guitars, kabibili lang natin sa halagang 4.5. Kasi yung misis natin, gusto na rin mag-aral maggitara, so bumili tayo ng bago. Para hindi na siya nang-aagaw nito kasi mag-aaral na ulit ako maggitara. Nagustuhan ko yung waist nito guys, lalim tapos maliit lang yung upper boot niya. Ang ganda. Tinastoy ko, napakaganda ng tunog. Tapos yung kulay niya, nagustuhan ko din kasi varnish lang yan. Kumbaga yung kahoy, kitang-kita. Tapos sinilip ko yung loob niya, guys. Kahoy talaga. Hindi kagaya nung unang-una kong gitara. Siyempre, bumili ako nung una pa lang ako nakahawak. Pang beginner, tig 1,000 lang. Lawanit yung loob niya. Tapos, hindi pantay-pantay yung fretboard. Kaya pagka-graduate ko, after 5 years, bumili ako ng bago nung nagkaroon ako ng extra money. Siyempre, mas maganda na. Tapos, ito yung ating RJ Manila. Yan, from RJ Guitars. Kulay maple siya. Tapos, manipis compare dun sa isa. Yan. Nabili naman natin to ng 3.5. So, let's see kung ano yung pagkakaiba sa mga parts niya. So, ito yung ating lumang gitara. Made from China. Yan, yung body. Ang ganda. Tapos, ito yung likod niya. Yan. Kitang-kita yung kahoy. Yan. Tapos, ito naman yung RJ guitar. Yan. Siyempre, bagong-bago. Maganda yung kulay. Yan. Manipis compare dun sa isa. Tapos, ito yung likod niya. Siyempre, makinis na makinis pa. Yan. Bagong gitara. Let's see yung mga parts. Ito yung bridge pins niya. Medyo nawasak-wasak na kasi bago pa lang ako nagkaroon ng gitarang ganito. Hindi pa ako marunong magpalit. Pinilit kong palitan gamit ang pliers. Tapos, ito naman yung bridge pins nung isa. Pareho lang. Pati yung saddle nila pareho. Yung bridge pareho lang din naman. Ito lang may pintura. Yung luma, wala. Ito naman yung sound hole niya malaki. Mas malaki yung sound hole niya compare dito kay RJ Guitar. Yan. Yung rosette, syempre magkaiba ng design yan. Saka yung pick guard, syempre, iba yung imported. Tapos ito naman yung ating sa pick up. Ito yung nabili natin made from China. 3.5 that time. So may equalizer na siya. At ito naman yung kay RJ Guitar. Ayan, napakasimple lang niya. Volume and tone lang. Siyempre, hindi tayo masyadong mag-expect sa tunog sa amp. Unlike dito sa isa, na buong buo talaga yung tunog pagdating sa amp. So, let's go to the fretboard. Yan. Dito sa neck. Yung kulay niya parang kahoy pa rin na nilagyan lang ng stain para maging dark yung color. Tapos, ito naman is painted with black. Pareho lang naman yung mga fingerboard niya. Tsaka position marker. Napansin ko lang yung pang number 12 fret nito, malayo pa sa body. So, lumaklaw pa siya ng one whole step. Unlike dito, yung number 12 niya is nasa body na mismo. So, kung sakali mang matuto kami mag-solo, at
ganito kalayo, medyo mahirap paabutin dito sa 17 downwards. Kasi katapat na siya ng body. Unlike dito yung number 17 niya, malayo pa. Yan oh, malayo pa. Kaya pa nating umabot hanggang 19 kung sakali man. Yan oh, medyo malayo pa rin. Yun lang makapal yung gitarang 'to, unlike sa RJ na manipis lang. Tapos punta tayo dito sa handle ng strap, ayan. Chrome 'to, so parang metal yung nakalagay. Tapos dito kay RJ is white plastic, which is maganda rin naman, okey lang. Ayan, bagong-bago. Unlike dun sa ating luma na parang na-stuck na, hindi na natin nalinis. Yan. Medyo parang may kalakalawang. Stainless pala siya. Yan. Yan. Tapos dito sa fret, makikita natin yung fret. Ang kulay nito is light lang, parang may pagka-silver. Yan. Dito naman is color gold. Ayan. Yan lang yung pagdating sa fret. Pero pareho lang naman silang maganda. Yan. Okay. Mhm. Mhm. Luma, bago. Yan, akyat tayo. Punta tayo dito sa head. Yan, charred. Hindi natin kilala 'to kasi made from China. Hindi ko na naputol ang mga string. So, ito yung string post niya. Pareho lang naman ang itsura kay RJ Guitar. Yan. Parang may pagka-octagon lang yung kabila kay RJ Bilog. Tapos, pagdating dito sa tuning pegs, ayan, mukha rin siyang stainless. Medyo madumi na nga lang. Chrome color. Tapos ito is white plastic. Ayan. Madumi lang 'to, hindi ko nalilinis ulit. Kailangan linisin. Pagdating naman dito sa likod ng ating mga string pegs, ganun yung itsura. So, independent sila. Dito naman sa ating RJ guitar, so yan yung classic. Ganun yung luma kong gitara na lumanog. Ayan, ganyan. Lumanog na fake. Mumurahin lang yun, pang-beginner. Yan. Ito, kung masira man, pwede nating palitan bawat isa. So, dito naman, kaya din naman nating palitan bawat isa. Kung sakali lang na hindi natin na-maintain na pabayaan, pag kinalawang yan, sama-sama silang kakalawangin. Yan. Maganda naman yung nut, okay din, pareho lang din naman. Yung string, maganda naman. Medyo makapal lang yung sa bago, lagi namang gano'n. Tapos yung action nga pala, pareho lang. At kaya naman, let's compare the sound.
Itong RJ guitar, magaan lang, tsaka mas buo yung tunog. Yan ang gaan, tamang-tama 'to sa asawa ko. Unlike dito sa imported chard, mabigat. Yan, made in China kasi. Joke lang. Yan, mabigat 'tong chard, pero mas buo yung tunog niya. Mas mahina, pero mas buo. Itong isa malakas, para ka na ring naka-amp. Yan. Ito medyo mahina na, buo naman yung tunog. Pasensya na kayo sa mga sabit-sabit. Walang problema yung gitara, may problema yung gumigitara. Yan, makapal 'to, mataba. Yung isa manipis. Pero ang lakas ng tunog niya, maganda, maganda talaga ang tunog. Nagustuhan ko rin yung tunog niya. Tamang-tama kung magko-cover tayo. Tinesting ko na rin nga pala 'to sa amp. Hindi ko na lang na-video, pero itong chard talagang maganda, solid 'to sa amp. Ang ganda ng tunog. Ito namang RJ, ang mahina talaga siya, kailangan mo ng magandang amp. Tapos sinubukan ko sa headset, hindi ko siya naririnig sa headset. Pero itong chard narinig ko sa headset. So, itong isa, RJ, maganda 'to na huwag na nating isaksak, okey na 'yan. Huwag na lang. Iyan, ito, okey naman siya, maganda naman yung tunog niya kahit hindi mag-amp. So, thank you for watching and please don't forget to subscribe. Bye-bye.